Iyon, magandang araw sa ating lahat. Muli na naman nagbabalik yung lingkod, Ron De News TV. Bago tayo magpatuloy sa ating pag-usapan, magpapasalamat lang muna ako sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Shout out sa inyong lahat. At sa mga hindi pa pala nakasubscribe, sana po pasubscribe na kang YouTube channel, Ron De News TV. Yun ang tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. Sumabog na sa galit itong si Senador Bato de la Rosa, dating PNP chief, no? Na si Senador Bato de la Rosa. Marami na tayong talagang gusto nang sumabog sa galit dahil nga sa ginagawa ng kwartakum na ito. Ayun nga kay Gina at saka ni Nelson ng Net 25 ng Saganang Mamamayan. Ay ang tawag daw sa grupo na yan, hindi naman daw quadcom yan, kwartakum. Pinapatakbo talaga ng pira yung mga congressman yan. Talagang pinapakain yan. Ano bang tawag nito sa Bisaya mga kababayan? Binahugan ng pira yan ni tawag nito ni Romualdez na may ambisyon na magpresidente sa darating na presidential election. Nakakatakot nga, no, mga kababayan, dahil nga yung mga NP ay para bang naghari na dyan sa Kongreso. Kaya nga itong si Congressman Paduano, ayon kay Senator Bato de la Rosa, hindi naman daw talaga matapang yan. Kasi kung matapang yan, nakikita daw niya sana at nakikita ni Senator Bato de la Rosa ang pangalan ni Paduano sa Mindanao. Pero wala daw, hindi daw nakikita yan. Talagang kunwari lang na nagtapang-tapangan. Ngayon lang naman nakilala yan. Kahit ako nga, nagulat ako na mayroon palang Paduano na dating NPA. Hindi ko talaga alam yan. Yung mga congressman na nakikilala. Ngayon na napakilala yan. Iwan ko lang kung bakit nagpakilala yung kumag na yan. Nagtapang-tapangan dyan. Taga Negros ito. Ilonggo ba ito? Baka nga hindi pa ito natuli itong si Paduano, mga kababayan. Pasensya na sa mga hindi pa natutuli. Pero baka lang naman. Hindi ko naman na alam, pero baka lang. Baka hindi pa ito natuli. Yun ang mga kababayan, kaya itong si Senador Bato de la Rosa talagang galit na galit, no? Dahil nga sa pag-cite in contempt kay Gerald Wilkins, na dati palang kasama nitong si Senador Bato de la Rosa, mga kababayan. Biruin nyo pa naman yan, mga kababayan. Itong si General Wilkins ay itinataya na pala noon ang buhay. May pagkakataon na ito na mawala sa kanyang pamilya dahil nga sa pagmamahal sa kanyang trabaho. Dahil sa pagtatanggol sa ating bansa, talagang ginagampanan niya ang trabaho bilang isang pulis. Tapos itong NPA na ito, itong si Paduano, ano ba naitulong sa ating bansa? Nanggugulo lang? Kumukuha lang yan ng pundo sa ating pamahalaan para dalhin doon sa bundok sa mga kasamahan niyang mga NPA. Tapos siya pa yung may gana na magtapang-tapangan yan sa Kongreso. Iwan ko lang sa mga pulis. Bakit hinahayaan din ng mga active pang pulis itong ganitong klaseng congressman. Itong si Colonel Grijaldo, ikinulong dyan sa Kongreso na may sakit pa naman sana. Nagpa-opera pero dinala dyan sa kulungan ng Kongreso. Sinite in contempt pa nga, kababayan. Magpapasko. May sakit na nga. Wala pa sa kanyang pamilya. Kung ako kay Colonel Grijaldo, iwan ko lang sa'yo, Congressman Paduano. Babae ba? Yung babae yung nagpapa-site in contempt kay tawag nito kay Colonel Grijaldo. Sino ba? Samura bang apelido ng isang kumag na congressman din? Tapos nagtatawanan pa yung mga yon. Kasama sila sila barbers dahil nga naunahan daw si Paduano. Yun ang mga kababayan, kayo na lang yung bahalang humusga at alam ko na marami talagang nanggigigil na gusto nang tutusokin ng barbecue stick yung mata nitong si natin tawagin congressman itong Paduano. Yan huwag na natin itong kapatagalin, sabay-sabay na natin itong panoorin. Na-high blood dito sa mga ginagawa ng House Quadcom. Sir, ano pong pakiwarin ninyo doon sa ginawa na pag-contempt kay former PDEA Director General Wilkins Villanueva? Makikita mo naman sa hearing kung anong ginawa nila kay Wilkins Villanueva. Talagang super abuse of power yung ginagawa nila. Dahil lang hindi nila gusto yung katotohanan na nanggagaling kay General Wilkins Villanueva. Sabihin na kanila na lying,
So, anong magagawa ni Wilkins? Na that's the truth as far as he is concerned. Tapos sa kanila, sa Quadcom, that's a lie as far as Quadcom is concerned kasi sarado ng utak nila talaga na talagang gusto nila makuha yung naratibo na gusto nila. So, hindi po maganda ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Hindi na talaga maganda. Sobra ng abuso. Sir, sa inyo pong pagkikipaglaban sa CPP and PANDF, na salubong niyo ba yung pangalan na Congressman Paduano sa mga nagdaang panahon? Hindi ko na salubong yan dahil kung matapang yan, dapat matapang yan na NP, dapat doon sa Mindanao yan nakikipaglaban. Hindi ko na rinig yung pangalan niya doon sa Mindanao. Lumabas na yung pangalan niya ngayon nung congressman na. Hindi ko kilala yung tao niya noon. Opo, kasi marami din po sa mga produkto ng Philippine Military Academy ang nag-question dito nga sa nakaraan ni Congressman Paduano sa ilalim po ng Alex Bongkayaw Brigade na kini-question na ang mga PMAer na nalagay sa pamahalaan nagsilbi po at nagbuwis ng buhay. Pero siya, sa nagdaang panahon, ano raw ang naging ambag niya sa bayan? Pagsira ng ating bansa. Pagsira. Gusto lang sirain para ito'y malugmok at sila maghari-harian. At yan ngayon, ginagawa na niya ngayon through the legal forum, no? Diyan na sa talagang lumalabas na nananalo sila ngayon dahil yung parliamentary struggle nila ay talagang nakuha na nila dahil nakapasok na sila sa Kongreso. Andyan na sila. So, yun nangyari ngayon. Binibigyan natin ng tsansa yung mga taong kalaban ng Estado para sirain ang ating Estado from within. Hindi from the outside, from within. Mismo sa ating gobyerno. They are using democracy to destroy democracy. They are talagang yung kanilang duplicitous na mga estratehiya ay gumagana. Opo. At anong pakiwari naman Sen ng mga taong nakakasalubong po ninyo? Imong mahimamat kada adlaw na nakakausap po ninyo araw-araw sa nangyayari po dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso sa Quad investigations? Wala akong nasalubong at nakausap na tao na natutuwa sa ginagawa nila. Lahat ng nakausap ko ay galit na galit sa ginagawa nila. Ultimo, ordinaryong tao ay talagang galit na sa kanilang ginagawa. So, wala pong kabutihan na naibigay ang kanilang 13 na hearings, no? Sobra talaga, no? Umabot ng 13 hearings just trying to demolish the Dutertes, but nagkamali sila. Iba ang dating sa taong bayan sa kanilang ginagawa. Ang taong bayan ay lalo nagagalit at lalo napamahal si Pangulong Duterte. Nakita nila ang diferensya sa takbo ng gobyerno ngayon at gobyerno noon. Opo. Maliban po kay General Villanueva, ito pong active Police Colonel Grijaldo, nilipat din pala sa House of Representatives sa kabila po ng kanyang medical condition. Sen, meron po kayong shinare na larawan sa inyo pong Facebook at nag-viral po ito. Sobra talaga, MJ at Admar. Sobra na yung ginagawa nila. Yun nga, kinisyon ko pa rin nga yung aming liderato sa Senado, no? Sinabi ko, alam nyo, pag ganito palagi mangyayari, chances are yung mga tao na who are trying to seek redress dito sa Senado because of the abuses that they are experiencing from the lower house, ay mawala na ng pag-asa sa buhay dahil iniisip na, titingnan nila. Pumunta ako sa Senado, nagsalita ako ng katotohanan para malaman ng taong bayan kung anong nangyayari. And yet, hindi ako kayang dipinsahan ng Senado. Ngayon, ito, nirisbakan ako ng House of Representatives, kinulong ako ngayon dahil galit sila sa aking pagsawalat sa katotohanan. So, ngayon, imbis na iniisip ng mga tao, no, because talagang kahit na yung aming mga predecessor sa Senado at saka kami ngayon at ang taong bayan, they are hoping and they are claiming that the Senate is the last bastion of democracy. Kung ang lahat
lahat ng ibang mga ahensya ng gobyerno ay nawawala na ng nawawala ng saysay sa kanilang demokrasya, pero ang Senado ay nandyan para mangingibabaw ang demokrasya sa buong Pilipinas. Pero with what is happening, baka magdalawang isip na yung ibang tao na hindi na ako pupunta sa Senado, hindi na ako magsalita dyan ng katotohanan, hindi pala ako kayang dipinsahan. Ngayon tuloy, ako tuloy ngayon nirisbakan dito sa mga tinamaan sa aking pananalita, pawang katotohanan at tama lang na kinulong tuloy ako ngayon dito. So, masakit para sa akin na parang bang ganun na lang sila ka-powerful at ang Senado ay walang magagawa tungkol sa mga ganong klaseng bagay na mga pang-aabuso, no? Ang tao ay nakikiusap na with his current medical condition na bagong opera, inoperahan yung shoulder niya, kung pwede, hanap na lang sila. Kung hindi pwede sa PNP General Hospital sa Camp Crame, kahit anong hospital na lang sa government-owned hospital na pwedeng siyang dalhin doon, pumili lang HOR, House of Representatives, kung saang hospital gusto niyang ilagay para naman yung kanyang operation wounds, no, na dumudugo pa, open wound pa, ay mabigyan ng medical attention. Ang ginawa talagang pinaparana sa kanya yung gaano ka-ruthless ang House of Representatives. Kinulong siya doon sa kulungan yung kinulungan kay Atty. Zuleika Lopez. Ganun, gusto lang talaga nilang mag-power tripping ba na ikaw gumawa ka ng nakakasama sa amin, kaya magdusa ka, ikulong ka namin dito. Hindi mo lang dinala sa ospital. So sobra kaya nasabi ko, kung ako ang chief PNP, I will never allow any of my men to experience this kind of maltreatment, this kind of injustice na ginagawa nila ngayon sa isang police colonel. Paano na lang ang ordinaryong tao? Kung itong police colonel ay ginagano nila, binababoy nila, paano lang yung ordinaryong tao? Antuteng ka, Edmar, MJ. Yung power of contempt ng Senado at ng lower house, ng Kongreso in general, yan, ang rational behind yan is to make sure na siya ay makaka-attend sa hearing. Yan ang power of contempt yan. Just in case, sabi mo, umiiwas sa hearing kasi nandun sa hospital, inoperahan ang shoulder. Kung gusto mo siyang mag-appear, ang pag-cite mo ng power of contempt is for him to force him to appear before the hearing. At kung wala na kayong hearing, natapos na, wrap up na yung hearing, terminated ang inyong hearing, like what they have said, tapos na yung last hearing na nila yun, ano pang purpose para kunin mo yung tao sa ospital at dalhin sa House of Representatives? Para lang ipakita mo yung power mo over sa kanya? Mali po yun. Dahil ang Kongreso po ay walang power, hindi kami korte na magpataw ng punishment. Ang ginagawa lang ngayon kay Grijaldo is punishment yun. Punishment yun sa kanyang sinasabi na hindi maganda na napasama yung imahe ng Quadcom. Punishment yung ginagawa nila, hindi yun yung to compel his praises during the hearing. Dahil wala ng hearing. Tapos na, nag-terminate na yung kailangang investigation. Ang rule of thumb nga dyan, if kung meron kang kinontempt, then tapos na yung hearing mo, nag-close ka na, nag-terminate ka na, by all means, i-release mo yung mga pinagkukontempt mo. Ganun po yan. Hindi yan punishment yung citation of contempt. Citation for contempt. Hindi yan punishment, kundi to ensure his presence during the hearing. Ngayon, wala nang hearing, bakit mo pa ikukulong yung tao? Dahil lang, galit kayo. Dahil nagsabi ng totoo si Colonel Grijaldo at kayo ay napapasama sa publiko. Wow, how ruthless this Quadcom is, no? Sobrang abuse of power talagang ginagawa itong mga tao na ito. Opo, Senador, may buntag si Admar po ito.
Balikan ko lang po si General Villanueva kasi hindi po matatawaran yung kanyang naging experience, mga achievement. Nagkasama po kayo minsan sa operation. Naalala ko noong nagkaroon po ng hostage taking, no, doon sa Davao. Kayo po talagang dalawa at yung isa pa ang nanguna talaga doon. And along the way, tinaya na po niya yung kanyang buhay, lalo na sa paglaban po sa illegal na droga. Nakita po natin yan, talagang hands-on po siya sa mga every operation. Tapos ganito lang po ang mangyayari, kukwestiyonin yung war on drugs. Ano na lang po yung message natin na naipapadala nito sa public, lalo na doon sa mga gusto na masawata talaga yung illegal na droga? Walang ibang mensahe na ipaparating kundi power tripping yung ginagawa ng mga tao na yan. Sobra ang power tripping. Alam mo, talagang napakasakit sa akin ng kalooban yung nangyari kay Wilkins dahil parang kapatid ko yung tao na yan. Parang kapatid ko yan. Sa academy pa ay kilalang kilala ko na yan sa Philippine Military Academy nung Cavite pa kami. At nung gumraduate siya, ay namumonitor ko yung kanyang mga accomplishments sa Philippine Constabulary, sa PNP, hanggang sa pumunta siya sa NARCOM at sa PDEA. Talagang walang atrasan yan, puro trabaho ang ginagawa ng tao na yan. Kaya nga yan, nagkakapangalan, nakikilala bilang isang magaling na operative dahil talagang buhay niya, palagi niyang sinusugal para lang magampanan yung kanyang trabaho. In fact, nabanggit mo naman yung hostage rescue operation na ginawa namin doon, laban doon sa mga hostage taker doon sa Dapicol, if you can remember, di ba? I was then the battalion commander. There were around 500 people under me. Si Wilkins naman is one of my company commanders. Meron siyang around 100 policemen under him. Pero pagdating doon sa very crucial na close quarter battle na ginawa namin when we conducted the hostage rescue operation doon sa Dapicol, alam mo, nag-form kami ng 8-man team para mag-execute nung plano ng rescue operation. 8-man team. At alam mo kung sino kasama doon? Ang nag-lead doon, ako ang number 1 assaulter. Number 2 assaulter si General Colonel Evangelista, if you can remember. Number 3 si Captain Wilkins Villanueva. And the rest, yung 5 tao ay puro mga PNCO na. You can just imagine, pwede naman namin iutos yun. Kasi ako, battalion commander ako, may 500 ako na tauhan. Pwede ko i-delegate sa mga tao ko. Si Wilkins naman, meron siyang 100 na tauhan. Pwede niyang mag-utos sa mga tao niya. Pero kami mismo ang nag-conduct ng rescue operation dahil alam namin kung gaano ka-crucial yun na operation. Sabi namin, kung mamatay man tayo, at least tayo namatay, hindi yung tauhan natin. We have to lead the example, Admar. Talagang kami ang nag-assault doon at na-rescue namin yung mga hostage taker. Mga hostages at napatay namin yung mga hostage takers. Talagang pinipersonal namin yun, dinidibdib namin yung trabaho namin, Admar. Okay lang kung tayo ang tamaan ng bala, Wilkins, huwag lang yung mga tauhan natin. So tayo, let's go. Tayong mauna sa operasyon. So ganun po, kadedicated si Wilkins Villanueva pagdating sa trabaho. Mag-usap kami pagkatapos sa operasyon, Wilkins, yung tinamaan ng bala doon sa loob. Kung yung bala na yun sa atin tumama, anong mangyari sa mga anak natin, Wilkins? Ang liliit pa ng mga anak natin. Sabi ni Wilkins sa akin, sir, okay lang sir kung mamatay tayo kaysa yung mga tauhan natin ang mamatay. Mas maliliit pa yung mga anak nila at mas kukunti ang pensyon na matanggap ng mga asawa nila. So, ganun po si Wilkins Kabayani para sa akin. Tapos ngayon, gaganunin lang na isang dating NPA, RPA ABB na naging congressman kung makapagsalita, ang yabang. Siya lang may hawak ng absolute truth. Yung ibang tao, wala nang lying na lahat ng tao. Siya lang may alam ng katotohanan. Ay nako, napakasakit para sa taong bayan at para sa mga sundalo at mga pulis na nakipaglaban dito sa mga NPA na ito. Tapos ngayon sila nakapasok sa Kongreso. At sila na ngayon ginagamit ng power ng Kongreso para makabawi dito sa atin.
I don't see the napaka-unfair ng mundo pagdating sa ganung sitwasyon. Talagang masama ang loob ko para kay Wilkins dahil kilala ko siya kung gaano siya katino na tao, gaano siya ka-dedicated sa kanyang serbisyo. Po. Yun ang yun ang problema ngayon. Yung gumagawa ng mabuti para sa ating bansa, isang bayani katulad ni dating General Wilkins ay ipinasight in contempt ng isang dating sumisira sa ating pamahalaan. Sa katauhan nga ng isang NPA na si congressman, hindi pala congressman ito, si Paduano, mga kababayan. Matindi yung pangyayari ngayon. Tama nga si Senador Bato de la Rosa, ito na ngayon, nag-ahari na ito sa Kongreso, itong mga dating nasa bundok. Nakakapagmura tayo, mga kababayan, grabe talaga. Sobra-sobra yung ginagawa ng Kongreso ngayon. Yung isang may sakit, pinaaresto sa ospital. Yung isang inoperahan na si mapulis din to si Colonel Grijaldo, pinaaresto din, ikinulong dyan sa Kongreso. Tapos yung isang dating general, ipapakulong sa Kongreso, ipinasight in contempt nitong si tawag nito, mga kababayan, si Budlat Dilat na si Paduano, na parang humihigop lagi ng isang kilong utot ng demonyo araw-araw dahil napakadilat ng mata. Pasensya na pero talagang nanggigigil ako kay Paduano, mga kababayan, dahil nga sobra-sobra ang yabang niya. Sabi nga ni Senador Bato de la Rosa, kung matapang siya, sana nakita ko siya sa Mindanao. Wala naman siya sa Mindanao, ibig sabihin support pa itong si Congressman o si Paduano, mga kababayan. Hindi pa natuli yan, maniwala kayo sa akin. Nako po, yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna ako kay Ma'am Berge Virgel Di Diyos ng Pulilan, Bulacan, kay Ma'am Joyce ng Japan, shoutout sa inyo, at shoutout na rin mag-shoutout ako dito kay shoutout kay Liz Mel, shoutout shoutout na rin kay Danilo Baluyot, at shoutout na rin kay Sharama Rimiro. Shoutout din kay Sharama Rimiro. Ang hirap ng pangalan shoutout na rin kay Beret Naspers. Shoutout na kay Sherwin Nagal. Shoutout kay Nolito Soto. Yun, shoutout na rin kay Perla Dascarias. At shoutout kay Mario Anofol. Yun ang kay Pio Balba, shoutout at kay sino pa? Kay Susan Isrami. Lino Tumbaga, shoutout rin. Yun ang dito lang muna. Once again, this is Rondy TV mo. Ingat kayo lahat. God bless bawat isa sa atin.